National Highway. Adyo kalimti, andok natural herbal drops, mapalit na kuman sa ini na mga butika dinhi sa syudad sa nan probinsya ng Surigao del Norte. Ito ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Headlines. Sa Diretso Balitang Surigao, ng mga radyo man idol, Jojo Ferrol. Idol Gerson Galadera Fuentes. Kadlaw na Martes na, Pitsa 28 sa buwan sa Abril, year 2026. Sa headlines sa atong mga balita, Special Committee tagmugna ng mga sakop ng sangguniang panalawigan para na sa pagatuki utro ng boundary dispute tali na sa Claver, Surigao del Norte ug Carrascal, Surigao del Sur. Pataynglawa sa minor de edad nga driver sa nidisgrasya sa Barangay Lipata tagplastar na sa punerarya. Culmination Program taghimo para na sa kasaulugan sa Solo Parents Week. Sospitsado nga nadakpan sa bypass operation ng Socorro Municipal Police Station gikasuhan na. Mga sakop ng sangguniang panalawigan tag-imbitar para na sa isa kadako na tigom sa pagtuki sa agrikultura dito na sa nasud sa Vietnam. PDL sa District Jail gipaubos sa livelihood program. Sa balita sa gawas sa nasud sa Indonesia, moabot sa 4 ka tawo na ang namatay inihuman na nahitabo ang panagbanggaan ng duha ka mga tren. Sa balitang paugnat sa kusog, Jen Kings miangkon og luna sa quarterfinal sa panayng aksyon sa PBA. Samtang sa showbiz, Filipino singer na si Mati Honyosa nadyaon na nakasuyod sa finals ng Britain's Got Talent. Sa balitang panghimangas, babadjing nagparituki sa iyang lips. Nagtrending sa nahimong resulta. Tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa detalye sa atong mga balita, isa ka special committee ang tagmugna ng mga sakop ng sangguniang panalawigan. Ini para na sa pagatuki dugang ng boundary dispute tali na sa Claver, Surigao del Norte ug Carrascal, Surigao del Sur. Na kundiin, isa ka resolusyon ang tagapangunahan pagpasara ni board member Victor Bernal na kundiin nagtinguha na tuyo ka mga miyembro ng konseho ng probinsya ang maglangkob niini para na himo isab og dugang diskusyon na pakigdialogo ngadto sa mga opisyales ng Surigao del Sur. Tipik sa nahimong proceedings kagahapon atol na sa regular na sesyon ng mga sakop ng sangguniang panalawigan sa pagpanguna ng presiding officer na si Vice Governor Jed Gokyangke. Majority Commission report on this subject. They move to pass a resolution creating a special committee comprised of Honorable Victor F. Bernal as chairman, Honorable Noel Christian G. Catherine Jr. as member, and Honorable Kaiser B. Ricabo Jr. as member to represent the Sangguniang Panalawigan of Surigao del Norte in the initial discussion with the representative of Surigao del Sur concerning the boundary conflict between the province of Surigao del Norte and Surigao del Sur, particularly Barangay Carcano of the municipality of Claver and Barangay Aglay of the municipality of Carrascal. I move, Mr. Chair. Second, there's a motion duly seconded for the passage of a resolution creating a special committee composed of the Honorable Victor F. Bernal as chairman and members the Honorable Noel Christian G. Catre Jr. and the Honorable Kaiser Ricabo Jr. to represent the Sangguniang Panlalawigan of Surigao del Norte in initial discussion with the representative of Surigao del Sur concerning the boundary conflict between the province of Surigao del Norte and Surigao del Sur, particularly Barangay Cadiana of Claver and Barangay Aglay of the municipality of Carrascal. The floor is open for discussions. Objections? Hearing no objections, the motion is approved. The honor
Ang tabik sa nimong proceedings kagahapon sa pagtuki, tali na kan board member Victor Bernal, ang proponent, lagip na isab ang presiding officer na si Vice Governor Jed Gokyangke. Sa dugang hanay sa itong mga balita, nagbagutan kuman ang pamilya sa usa ka minor de edad nga nalabigit sa disgrasya sa kadayanan sa natigay nga panagbangga tali na sa motorsiklo o minivan diya sa may National Highway sa barangay Lipata sa Coblingsyonad kagahapon lawa sa may alas 10:30 antak na sa buntag sa imbestigasyon nga gihimo ng PNP nga tagdeklarang dead on arrival sa Caraga Regional Hospital ang driver nga naglayang si Jeneline Sabornido, 15 anyos ang pangilaron, kinsa bali usab ang bukton sa angkas nining si Leah Sabornido, 24 anyos. Human sa mong disgrasya, kasugat nini ang usak ka van nga gimaniho sab sa driver nga naglayang si Limuel Maratas, 48 anyos, nga anak kuman sa kustodiya ng PNP. Tagplastar usab ang pagdusog kaso dito sa korte sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury sa driver sa maong minivan nga anak kuman sa kustodiya ng Surigao City Police Station. Sa rabadadyon pa, sa dugang pa ng mga balita, pipila ka mga solo parents, taga-padayaga, anila nakalipay, inihuman, ang taghimo na culmination program kagahapon sa pagsaulog ng Solo Parents Week. Isa niini ang solo parent gikan na sa Barangay Washington na si Richard Vincent Narciso. Taga-padayag niini ang iyan na kasinatian isip na solo parent. Dili ra sab kun ako medyo siguro masamok lamang ang mga babaji na mga solo parent, pero so far sa nakita na ako medyo gamay ra kami ng mga layaki na solo parent. Pag surviving sa amo pagka solo parent, isip isa kalayaki na solo parent is medyo lisod, pero pading kamutan na masurvive naman labi na sa mga bata. Well, ako, I have a daughter. Struggle sa ako, especially doon magpreparar sa pag-ilis ng bata. Siyempre, lahiran layaki sana sa babaji. But everything is ma-practice, ma-learn. Kung uno'y pwede ka-provide na ako sa ako bata, imo na ako tanan. Sir, nakita na ako na solo parent ka. Kung may circumstances, biyudo na ba si sir? Buyag? Actually, ako buyag. Yara magasinabot. So, happy sab na usually good ang bata isa to sa mama. Grabe na ako kalipay na ang bata daw sa ako. So far, sir, pila na ka tuig na solo parent? 9 years na ang bata, 8 years na solo parent. Tabik sa nahimong pagpadayag ng isa ka solo parent gikan na sa Barangay Washington na si Richard Vincent Narciso. Lain pang solo parent ang isa ka Hazel Cago gikan ni sab sa Barangay San Roque. Pila ka katuig, ma'am, na solo parent na? One na, ma'am. 6 years. 6 years. 6 years na ko tuig na nagtaguyod sa akong mga anak. Pila ka mo kayong bata, ma'am? 7. Ito. Uy. O naman ka, ma'am, biyuda, buyag, ano ba? Single ka dyan, ma'am. Kaya wala man ako kasal. Okay. Ano imo pito ka mga anak? Tago naman yung pag-survive na isip na solo parent. Especially pag pa-eskwela, ma'am. Pag lang pa mga panginanglan nila inadlaw-adlaw. Taglaw mo palagi, ma'am. Doble kayod ka dyan kaya para makuhan sila. Mataguyod. Pa-eskwela. Ay, naku, di naku. Kung man emotional man ka, ma'am, pagay magsugod. Ha? Ay na, ma'am. Dili malalim ako tagagian. Pero sa imo dili lalim na tagagihan, umay imo lang pa taambag sa iban sab. Bisan mga solo kita magpabili na hapon magligon. Uban na nato mga anak. Ang tabik sa nimong pagpadayag na isa ka solo parent gikan na sa Barangay San Roque na si Hazel Cago. At ulo na sa tagpahigayon na programa kagahapon dito na sa City Cultural Center. May padayag isab dito og nahimong bisita si City Councilor Faith Elumba na kundiin chairman ng Committee on Women and Family. Chairman ng Committee on Women and Family, dako ka dyan na ako kasing-kasing na pagsuporta sa ato mga solo parents. Labi na sa mga aktividad na para sa inyo. Kamo ang ligon nga haligi sa panimayay
puno sa kusog o sakripisyo o gugma. Hinumduwi nidyo, dili, waya ka mo nag-ilusara na ang lokal nga panggamhanan nga andam na maghatag og kalinga o tabang. Kamo ang nahimo na inspirasyon para sa among tanan. So ako sa tingin kuhaw nga higayon para i-congratulate in advance sa nato mga bago na mga elected na officers sa solo parents community. Law ni Sir kanina, first time ko na ini or kamo ang first batch sa mga elected officers. So congratulations sa inyo tanan. Antabek sa na yung pagpadayag sa mensahe ni City Councilor Faith Elumba. Samtang nga namong guest speaker sa amon na okasyon kagahapon, si Jessie Catherine Aranas na Department of Social Welfare and Development Office ng Caraga Region na kundiin nagpabot isab ng iyan na mensahe ug inspirasyon sa iban na mga mitambong didto, labi na kay matupa si Ja an isa-isa sa matupa na himong produkto o na pa-eskwela si Ja na padako na isa ka single parent na inahan. Surmountable challenges, no? Nagpadayon na itong mga solo parents in order to have the best possible outcome or a positive future even in difficult situations. So, it's basically maintaining a cheerful look, no? Cheerful experiences. Kanaganing bisag unsa pa, no? Basta para sa atong mga anak, para sa mga apo, para sa mga pagumangkon, buhaton jud ang kanangtanan. That makes you very endearing and that makes you very lovable, no? As mga ginikanan. So, while we celebrate your individual strength, this week is also a reminder, especially for us, the duty bearers. So, I have two sides of a coin. I am a product of a solo parent. So, may ko, I am also a sector, no? Being provided with interventions and programs. So, pwede po di ay ko nga mo-avail, no? Being anak sa solo parent. At the same time, I'm also having this side being a duty bearer or a service provider. Nga naman, tuwag kay naan namin sa kanakahin siya karoon, no? Na nagtanaw para sa vulnerable sectors like you, the solo parent. This is also a reminder for us, no? Especially for the other government agencies and other partners to have a collective responsibility. Resilience means not doing it all alone, di ba? So, dili nga mag-inusara dapat. This is actually one way of saying, no, that you do not have to carry all the burdens. So, dili kinahanglan nga mag-inusara. Mo itong atugingon sa ato ang sa tema karon 2026. Hindi ka nag-isa sa iyong pag-isa. Di ba? So, dili dapat mag-inusara. We have here, no, we are here. We have our government agencies later this afternoon will be providing you all the programs and services right in front of your doorstep. Kumbaga, no? Dili na kinahanglan nga maglipot-lipot pa ta so that you can be able to enjoy the others interventions and programs. But ang atong buhaton later, no, is to have the government, no, be accessible, no, kanang ganing mas ipaduol sa inyuha ang programa sa kanang gobyerno. Ang pagpadayag sa mensahe na nahimong guest speaker sa selebrasyon sa pagtapos ng Solo Parents Week kagahapon na si Jessie Catherine Aranas ng DSWD Regional Office 13. Isa sa mga highlight kagahapon ang pagbabanumpa isaba na mga nahimong opisyales ng hugpong sa Solo Parents Association ng Surigao City sa pagpanguna ng presidente na si Dodel Alaan ug mga kaibanan. Sa dugang hanay sa mga bayta, gitutukan kuman sa person deprived of liberty kon PDL ang ilang kalingawan sa paghimo ng lamian ng pan ubos sa pagbalingkamot sa programang pang-livelihood ng BGMP sa Surigao del Norte District Jail. Kinihuman nga gilunsad ang training sa pipila usab ka mga inmates ubos sa maong programa para sa ilang adlaw-adlaw nga pagpanginabuhian sa sulod sa jail facility. Sumala pa ni Jail Senior Inspector Vincent Orcolio ang nagsilbing jail warden ng Surigao del Norte District Jail
Bernal nga tinguha nila ang pagpalambo sa livelihood na BGMP sa paghatag kahibayo sa mga inmates para makakita usab kini og panginabuhian taliwala sa kalisod sa kapanahon. Apan gipaniguro usab ng district jail ang kahimtang usab sa paghulman ng kahibayo sa pagpili nini nga pipila usab ka mga inmates nga mamahimo kining matinud-anon sa ilahang pagpaubos sa training labi na gyud sa adlaw-adlaw nilang panginabuhian sulod sa jail facility ng Surigao del Norte District Jail. Sa Radyon pa, salugan pa ng mga balita. Isa ka imbitasyon ang opisyal na nadawat ng mga sakop ng Sangguniang Panlalawigan para na sa pag-imbitar sa ila sa isa kadako na panagtigom sa pagtuki ng sektor sa agrikultura dito na sa Vietnam. Iniankos ganong tagpadayag ni Board Member Victor Bernal, ang Chairman sa Committee on Agriculture ng Sangguniang Panlalawigan. Tipik sa idyan na pagpadayag, kompirmasyon. International gathering dito sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. All about agriculture, all about fisheries and other related industries with agriculture. And this is a very opportune time for interested leaders to look into the matter. Kay dako-dako ang ma-contribute na ini na to at least additional knowledge sa agriculture. This is an international exposition dito sa Ho Chi Minh City. And we just received the invitation from its focal person sa Vietnam. And we are still thinking on how to go about it, whether we go or not. Okay, we have to consider in nato national emergency sa din nato fuel, but with the rate it is going, the rates of fuel are going down. Most likely we might consider. It would depend on the decision of the majority, particularly under the leadership of Vice Governor Jane Cook-Yankee, who has signified that he will seriously look into the matter. Mga more or less, sino'y kaiban pa ninyo sa Sangguniang Panlalawigan Board na interesado sa... Well, there are about 5 or 6. Most of them are members of the Committee on Agriculture. So, naman si Ja, may registration board, Yes, that one. more or less. 3 days stay in my registration daan ang tanan na program na. So, how important is this panagtigong board na maka-attend sad ka mo? Well, you know, this is a chance in a lifetime na leaders of a province or city would have the chance or opportunity to see for themselves personally how Vietnam developed itself, its agricultural industry to become competitive in the world market. As we know, Vietnam today has surpassed the Philippines in terms of agriculture, where before kita nag-provide sa technical knowledge nila kay ilang mga estudyante diri may eskwela sa ato UP, Los Baños Agricultural School. Pero karon all of our imports sa may tungod sa bugas at tugikan sa Vietnam. Vietnam is more than self-sufficient. They are now exporting while we are importing. So it matters most on how they did or how they are doing about the business of agriculture and how in improving the lives of their farmers. What assistance did they give to the farmers, and what technical knowledge did they also give? That matters to us because the same can be replicated in the Philippines, particularly in Surigao del Norte. Ang sunod-sunod na pamahayag ni Board Member Victor Bernal, ang Chairman sa Committee on Agriculture ng Sangguniang Panlalawigan.
Sa dugang hanay sa itong mga beta, human kami lugwa ang resulta sa drug test nga gipahigayon sa crime laboratory. Giduso gilayin dito sa korte ang kasong ipahamtang sa usa ka street level individual drug suspect nga nadakpan niya itong milabay adlong Domingo sa gilunsad nga bypass operation sa mga operatiba ng Socorro Municipal Police Station diha sa may Purok 4, Barangay Tarok, Socorro, Surigao del Norte. Kahinumduman nga nadakpan sa gilunsad nga bypass ang gikonsiderang street level individual nga si Apple D. Juanete Mondragon, 44 anyos, residente kini sa Purok 2, Barangay Tarok sa maungang lungsod. Nakuhaan sumalapanan na 15 ka gramo sa tagtuhuang droga nga nagkantidad kini sa 102,000 ka pesos ang nakumpiskar nga droga gikan sa posisyon sa nilakpan. Sumalapan ni Police Lieutenant Larry Dolar, ang hepe ng Socorro Municipal Police Station, nga ila na kini nga giduso dito sa korte ang maong kaso sa maong suspect nga kinsa anapa kuman sa ilang kakustudiya sa Socorro Municipal Police Station. RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa Rapadadyan pa, daragaman sa Diretso Balitang Surigao. Sa balita sa gawas sa nasud sa Indonesia, dili mo kubo sa 4 ka buktaw ang namatay. Inihuman, nakalit lamang na nagbanggaan ang 2 ka mga tren dito na sa lungsod ng Bikasi. Nakundiin nahitabo ang aksidente sa rail station ng Bikasi. Nakundiin taglangkuban ng isa ka commuter line train o isa ka long distance train. Tagkumpirmar isab ng railway operator ng Indonesia na 4 ang kumpirmadong namatay, samtang 38 isab ang tagdaya ngadto na sa mga nagkalaing-laing hospital. Nagpabot pa ng pahimangno si Deputy Speaker Sufmi Dashko Ahmad ng Indonesia na posible na mutaas pa ang ihap sa mga biktima gumikan kay nagpadadyon pa sa pakuman and rescue operations. Tagkataho na dya pay pipila ka mga naipit na mga individual sa mga nagkalaing-laing bagon og sumaya pa na an pipila ka mga rescue teams an sunod-sunod na tag-utod an mato pa mga nagkalaing-laing railings na nakahimo nan pagkabalda sa ila-isab paggaluwas dajon nan pipila ka man ipit pa ng mga individual. Sa Bakuman, nagpadadyon na ang investigasyon ng Jakarta Police ini para na sa pagtumbo kung uno'y nahimong rason sa mo na panagbanggaay ng 2 ka tren. Balitang Sports. Ang Barangay Ginebra Kings mipildi sa Titans Ultra Giant Riser sa final score 119-107 aron usab sa pag-angkon og luna sa quarterfinal sa PBA Season 50 Commissioners Cup ni Antong milabay adlaw sa Smart Alalita Coliseum sa Kauluhan. Sila si Justin Brownlee, RJ Avarientos, Cathy Thompson, Troy Rosario og Stephen Holt ang nagtinabangay aron usab nga inaton ang record sa Ginebra ngadto na sa 7 ang daog 2 ang fielding records aron usab nga masiguro ang pwesto sa sunod nga hugda sa torneo. Si Justin Brownlee mihipos og 35 puntos, 9 ka rebound, 4 ka assist, samtang si RJ Avarientos mihipos usab og 25 puntos, 3 ka rebounds og 2 ka assist. Balitang Showbiz. Mapasigarbuhon sa Baguman ang Filipino singer na si Matty Honyosa na nakasuyod na gadod siya sa finals ng Britain's Got Talent Season 19. Nakundiin ini anikaduha na Golden Buzzer na idya na angkon sa mga hurado sa muna kompetisyon. Sa semifinals round, ang tag-pabilib ni Matty ang mga naglantaw lagi pa ang mga hurado sa idya na nahimong Maradona performance o rendition ng kanta na Dream On ng Aerosmith. Gumikan sa idya na performance ang mato pa mitindog og nakaangkon ng standing ovation gikan na sa 4 ka mga hurado. Taggatawag pa ng isa sa mga hurado ni sa Alicia, si Matty na mato pa effortlessly sensational og masterclass ang himong performance niini. Kun kamduman na una na nakaangkon ng Golden Buzzer si Matty ngadto na sa ija-isab Maradona performance sa dihang nuhimo si og audition ilayom na isab sa hurado na si Simon na kundin tagatudlo na ini ang kabahin isab sa ija na taglauman na sa finals ang mas dajaon pagadod nidya ang ija mamahimong performance. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang
Panghimagas. Usa ka 29 anyos nga babaji sa Kenya ang mipadayag sa iyang kasinatian sa trahedyang nahitabo sa ijang pagpaubos sa dili otorisadong doktor sa katujuan ining mapaanindot ang iyang lips o simod sa dalaga. Si Rachel Kiniper ang mipaubos kini sa lip enhancement o lip filler para sa usa ka exclusive buttocks party sa ijang friend apan nauli kini sa dili otorisado o peligro nga kinabuhi human sa nahitabong trahedya sa pagpaopera nining dili otorisadong pamaagi. Mibaga ang simod sa sobrang kainit di nga gibati ni Rachel apan swerte kining natabangan sa lehitimong doktor para maplastar sa nan gidiagnos ang palpak nga trabaho sa dili otorisado o dili lehitimong doktor. Amo dyan, leksyon, laong pa, basta gani magpa-enhance ka mo dyan, mga surgery, laong pa, beauty enhancement na tagtawag, dapat siguraduhon, legit ba dyan na doktor na mag-opera sa imo? Ano gusto mo? Diyan may good iba na gusto nila na kissable lips. Diyan lang pa pareho kan Angelina Jolie, di ba? Ikaw ba? Diyan may ganun mga pangandoy na mga babaji good, Diyan ingahana ng mga babaji na kundiin na gusto gud nila na mas ma-improve pa. Isa na kagatong baga kay lips niya, brown pa jud kayo. Awan. Amo gani diyan na lang pa nila palpak na hinuon, dapat gajud. Barato ra manggo niya, friend ra sab niya. Tapos ilaan lagi niya nga sige na-enganyo man sa sige. Kilid-kilid na sigurado. Tapos nagpa-enhance na sila. Tapos nagpabaga yung lips up and down. Nauli na yun. Graong bawang gud niya gud nga natural na siguro ning sobra kainit. Nasubraan na siguro ito sa kainit ning hubag hantod nga 1 week siya nga wala mo gawa siyang kwarto kay grabe ang iyang kasipog dili naman gyud infection na siguro ato. Paggawas niya adto gid siya sa litimong doktor nagpakuan siya gidiagnose nga dili gyud amo ang pagkatrabaho. Although sakto ang mga procedure pero dili amo ang pagkatrabaho, siguro na overdose ang pagbutang sa mga medisina hinungdan nga ning baga ning hubag. Amo man. So diadtong tungora tag trabaho usab sa doktor tag paulian pero mas mas mindako ang gasto na noon kay nagbayad naman gyud siya sa mga legit nga mga doktor kaysa katong nagtrabaho nga yang friend nagpakaron ingnon nga lagi nagpakaron ingnon expert di ba ja amo man magbantay ka mo diyon no kwan siguro to siya kanang work from home kun dili work from home kana bitong nagpakaron ingnon doktor nga nagbase lamang sa online class o di ba to sa YouTube class dili manggod ato na ibawaan John gani magsuroy John ba mangumbensir sa ijo na uy magkuan ako mukha na ako din na sa ijo magcaravan basin jo ay magpa-enhance diha adto ka mo mga silingan kay tagaan ti kag 50% discount pag makakuan ka og makaagni ka og mga silingan nimo nga kuan magpa-nindot og lips magpataas og ilong magpa-eyelash na amo dyan jubantayan no kay basin na biskay ani jo pa lang papangandoy na ma-enhance ijo beauty maggrabe na hinuon na mas lang pa nila lang pa di na may itsura ni jo naung joy gani iba na magpa-enhance biskay magwapa na bali na hinuon na nahitabo sa ila tapos di na ra ba mabalik ko ani mo beauty barato mo na nga imong lantawon ang procedure kung magpaubos ka og mga enhancement tapos barato ra ikumpara nimo dito sa mahal nga siguro man siguro tapos legit nga mga doktor gajud safe and igamito na mga kuan sa imo tambay chemicals gubang pa tong karaban nga bisan kinsa kan mong gamit ato kay human sa season isa lain na sad di gani i-sterilize no mo nay hinungdan mo nay bantayan gyud ninyo nga dapat exclusive and legit nga mga dermatologist ni derma mo siguro ni jami gid mga doktor para na sa kuan lang pa na nila tag specialize diyon mga beauty enhancements diyon mga cosmetic surgeon taglaong mahal tod sila pero at least safe ka kung lang pa dyan gusto mo ka-afford gusto ko doon mo magwapa pa magwapo waya may sadyop dyan basta lang pa imo mo foundation kay mo manlawas pero magiging matlay ka mo kay base na nidyo na
na laong pa na kaduan dili ba dyan mga expert pa-expert ra pakarong ingnon pero andaya ba dyan di malas biskay pagwapa pinabalin naman na nahimo sa idyo na naong so mag-igmat gadyo dili ka mo magtuo-tuo dajon iba naman lang dugay naman ako sa Manila nagkuhan naman ako ini nagtrabaho kan Kita sino pa na itong mga, pagkita pa itong mga na-achieve niya nga mga awards. Certificates, certificate, di ba? Niagi ko niagi ko ning mga tawhanan nga mga inila nga mga ning undergo kog training mo na nga dili gyud ko ninyo mabasta-basta kay ako lisensyado o otorisado. Pero pwede ra mga pero tumuon din na sa rekto kao ba Pwede ra mga tumuon mo ipa-edit, ipakuan. amo man Para laong ipa-AI, di ba? AI. Sa chat GPT. Chat GPT. Di ba? Pero bitaw Sana all. magbantay-bantay gadto kita di dadong kita mutuo sa ini na mga nagpakarong ingnon. Kay basin laom pa madisgrasya na hinuon kita. Laom pa di na mabalik ra ba? Sa original. Na idyo na mga itsura, mga naong diha na kundiin na laom pa an pagbasol sa ulahi kadjod mahitabo. Hoy Todd, bantay ka mo ng mga residente ng Barangay Balibayon, ay paygayon, bantay ka dyan. Bantay ka dyan. Kadto ka mo, kadto ka mo sa Ijo Barangay Gym. Arellano. Balibayon, Arellano man dyan, di ba? Yes. Sa Barangay Balibayon, kuman ang schedule para na sa imong People's Day 2026. Ang libre na serbisyo, gikan na sa mga department sa gobyerno sa syudad, dadon din lagi pan mga national na ahensya o giban ng mga pribadong organisasyon. I-avail na nidyo, di na kamo kinahanglan na mukari sa tungaan ng syudad, mamasahe pa, laong pa mag-effort pa, maniodto pa dire, adto na doon sa idyo tag sa kabarangay, ang paghahimuon na People's Day. So, kuman ang schedule, balikon ko sa Barangay Balibayon. Maradyon ang gumati anay sa Tosuki na si Nisay Kalimbo Piguro, lagi pa kan Tessie Cañete, na listening from JK Luok, Barangay Luna, lagi pa kan Manu Datoy, kan Che Paular Tresquillo, na watching and listening, kan Diana Rose Asilagan, kan Josie Kaganaan, na ija pa shout out sa Tumanday Rizal, sa Ider family, Kaga Anan family, Ispiel family, Madelo family, Lansin family, Aryar family, o sa tanan, dinha na sa Barangay Rizal. Oy, good morning usab sa tuang mga sukintig paminaw dinha sa may area na Barangay Mati. Good morning usab diha sa may Purok 2 Barangay Mati nga naminaw kuman sa inyong mga programa Sir Idol og Ma'am Jo sa Tibok Banay usab nan Barrientos family. Good morning kanyang talan. Good morning og salamat sa permanente na pagsuporta sa mga programa ng RMN DXRS og IFM. Sa ngayon, sa ito na kaibanan diri sa control, si Dudong Quijano. Inisa ba ninyo mga radyo man idol? Jojo Ferrol. Idol Gerson Galotera Fuentes. Tatak! RMN! RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Oras atak, alas 8:20.